ating balikan ang kaso ni Amber Rose. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Amber Rose ay isang masayahing na 16 years old na babae na naninirahan sa lungsod ng Dunedin sa New Zealand kasama ang kanyang pamilya. Mayroon siyang pangarap na maging pulis na dog handler balang araw dahil mahilig siya sa mga aso. Nagtatrabaho siya sa isang supermarket upang makapagtabi ng pera para sa kanyang unang sasakyan. Mahilig din siyang gumuhit ng mga tanawin ng New Zealand sa kanyang free time. Isang gabi, nagkaroon si Amber ng mainit na pagtatalo sa text messages sa isang 30 years old na doktor na nagngangalang Dr. Venad Shantha. At nag-alala ang kanyang boyfriend na si Kristen at inalok si Amber na susunduin siya. Ngunit tumanggi si Amber. Ito na ang huling mensahe na natanggap nila mula sa kanya. Kinabukasan ng umaga, pumasok ang ina ni Amber na si Lisa sa kwarto niya at nakitang wala itong malay. Meron siyang malalim na sugat sa leeg at dugo sa unan. Agad na tumawag si Lisa ng ambulansya habang sumisigaw sa takot at lungkot. Dumating din ang ama ni Amber na si Brendan at nalaman na wala na ang kanilang anak. Napakasakit ng pangyayaring ito sa buong pamilya. Samantala, inimbestigahan ito ng mga pulis at napag-alaman na isa si Dr. Shantha ang huling tao na nakausap ni Amber bago ang insidente. Ang autopsy report ay nagdedetalye na maraming sugat sa leeg at lalamunan ang natagpuan kay Amber. Hindi pa rin tiyak kung ano talaga ang nangyari bago siya namatay ng ganoong paraan. Lubos na nalungkot ang maraming tao sa biglaang pagkamatay ni Amber. Ito ay isang trahedya dahil puno sana siya ng masayang buhay at pangarap bago inagaw ng kamatayan. Patuloy na hinahanap ng kanyang pamilya at mga kaibigan ang hustisya para sa kanya. Samantala, ang pinakamakabuluhang sugat ay nasa kaliwang bahagi ng kanyang leeg. Ang sugat na ito ay may 100 mm ang haba sa panahon ng post-mortem at sa loob nito ay mga pinsala sa ibang mga istruktura. Kabilang sa mga sugat na ito ang ganap na naputol na ugat. Nadaluyan ng dugo at ang kanyang lalamunan ay halos mapuutol. Ang ginamit na patalim ay nag-iwan ng mga marka sa leeg. Ang sugat ay nakasplit sa kanyang kaliwang tenga at tumakbo lampas sa bais ng bungo. Ito ang sugat na naging sanhi ng kamatayan ni Amber Rose. Ayon kay Dr. White, tinatayang 5 hanggang 6 cm ang lalim nito sa pinakamalalim na punto. Kinailangan pa ring ilang minuto bago mabulok ang katawan ni Amber Rose. Nagtamo si Amber Rose ng ilang iba pang mga pinsala sa panahon ng atake, kabilang ang 2 saksak sa likod ng leeg. Gayunpaman, karamihan sa mga ito ay nakatutok lamang at wala ni isa na magiging sanhi ng kamatayan. Sa ipinakita ng nakamamatay na sugat, ang taong gumawa nito ay alam kung ano ang ginagawa. Ito ay isang maingat na aktong karahasan. Habang inilalantad ang mga detalye ng ulat ng autopsy, ang nakakatakot na katotohanan ng huling sandali ni Amber Rose ay nagpadala ng gulat sa komunidad. Ang tanong na humahadlang sa lahat, sino ang pumatay kay Amber Rose sa ganoong malupit na paraan? At sino ang lalaking inaaway ni Amber Rose? Sa isang text messages, siya ay si Dr. Venad Shantha, 30 years old na kilala bilang VNY. Nakilala ni Amber Rose si Shantha noong kalagitnaan ng 2017 sa pamamagitan ng kanilang mga kaibigan noong 15 years old pa lang siya. Kilala si Shantha na eksklusibong nakikipag-usap lamang sa mga teenager at madalas nagho-host ng mga party sa kanyang bahay sa Dunedin kung saan nagbibigay siya ng alak at mga droga minsan sa mga panauhing teenager. Nagplano pa si Amber Rose na tumira kasama si Shantha. Ayon sa kanyang kapatid na si Chantel Rush, pinayuhan ito ni Chantel at pinaalam kay Amber Rose ang motibo ni Shantha. Dahil labis na nakakapagtaka na ang isang 30 years old na lalaki ay gustong ang mga teenager ang nakatira sa kanya. Ngunit walang inaalala si Amber Rose. Tinuring niya si Shantha bilang ama at nasabik sa ideya ng pagsasama sa isang doktor. Ginamit pa niyang credit card ni Shantha upang bumili online at ipinagsawalang bahala niya na lamang yon. Gayunpaman, nag-aalala siya na ipinahiwatig kay Amber Rose na si Shantha ay maaaring naging bilang isang sugar daddy at maaari itong maging isang kaso ng grooming sa isang mas maagang pag-uusap. Sa isang pagkakataon ay binanggit ni Amber Rose ang planong pumunta sa bahay ni Shantha upang makakuha ng pera mula sa kanya o pupunta siya sa mga pulis. Pinuwersa ba siya para sa pera bilang blackmail habang pinag-iimbestigahan ng mga pulis si Shantha?
Ang isang disturbing na larawan ay unti-unting lumitaw. Si Skanta ay isang graduate ng Universidad ng Auckland Medical School at nagtatrabaho bilang isang junior doctor sa Dunedin Hospital sa panahong iyon. Gayunpaman, ang kanyang pag-uugali ay patuloy na nagpapahirap sa buong taon na 2017 habang tumataas ang konsumo ng alak. Dumating pa siya sa trabaho na lasing at naggamot ng pasyente habang nasa impluwensya siya ng alak. Muntik na siyang matanggal dahil sa mahinang pagganap noong July taong 2017 sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa kanyang mga supervisor na biglaang namatay ang kanyang ina. Ang pabago-bagong pag-uugali ni Skanta ay humantong sa kanya sa madaming alitan sa kanyang mga kaibigan. Isa sa kanyang kaibigan na si Connor ay napunta sa isang away kay Skanta dahil sa paraan nito sa pagtrato sa ilang mga babaeng kaibigan. Galit naman ang isa pang kaibigan dahil sa mapanira na pagsasalita ni Skanta tungkol sa ilang mga babae kaya't sinira nito ang salamin ng BMW ni Skanta gamit ang isang martilyo. Gayunpaman, nagsimula ang alitan ni Amber Rose kay Skanta noong January taong 2018 matapos ang isang party sa bahay ni Skanta. Nagising si Amber Rose na nakita at naramdaman ang kamay ni Skanta sa loob ng kanyang pantalon at ang kanyang blusa at bra ay hinubad din. Sa tingin niya ay nakadroga si Skanta at nagtagumpay sa kanyang balak. Isang nakatatakot na pagkakatuklas na nagsimula ng isang nakakatakot na sanhi. Ang gabi ng pagpaslang kay Amber ay gabing puno ng galit, takot at karahasan. Nagsimula ito sa isang argumento sa pagitan nina Amber at Skanta dahil sa pagsusumbat ni Skanta tungkol sa paggamit ng kanyang credit card. Tinakot naman siya ni Amber sa pamamagitan ng ginawa sa kanya ng panghahalay noong January taong 2018 at pagbabanta na ibubunyag ang kanyang pag-ugali sa mga pulis at sa kanyang mga katrabaho. Ibinalita niya ang ilang palitan ng chat sa Facebook na mayroon siya kay Skanta sa Instagram bandang 11 ng gabi, na nagsasabi na laging lasing si Skanta sa trabaho, nagbibigay ng alkohol sa mga menor de edad, at hindi angkop na hinahawakan sila sa masisilang bahagi ng katawan. Sinabihan niya itong masama at sinabing sisiguraduhin na malaman ng lahat kung gaano siya kasama. Pinadalhan niya ito ng mensahe tungkol sa mga pagtatangka nitong mag-alok ng pera kapalit ng pakikipagtalik sa kanya at sa iba pang teenager, at sinabi na sasabihin niya ito sa kanyang mga katrabaho at sa mga pulis. Sa kanyang matinding pangungulit, sinabi ni Skanta na alisin ang kanyang post ngunit tumanggi si Amber. Natapos ang pag-uusap ng 11:25 ng gabi nang sabihin ni Amber Rose kay Skanta na sana bigyan siya ng pera at sana ay mahirapan siyang makatulog sa gabi. Nahalata ang post ni Amber Rose ng kaibigan ni Skanta na isang 16 years old. Hindi maipapangalan ang nagbigay alam kay Skanta tungkol dito at nagpadala ng screenshot. Galit at nag-aalala si Skanta na baka mawalan siya ng trabaho at lisensyang medikal. Tinawagan niya ang kaibigan ni Skanta na may alam kung saan naroroon si Amber at sinabing pupuntahan niya ito ng 11:30 ng gabi. Isang silver BMW na pag-aari ni Skanta ay nakuhanan ng CCTV na papunta sa Glen sa Dunedin kung saan naghihintay ang kaibigan niya. Dumaan ang sasakyan sa harap ng kamera matapos sunduin ang kaibigan. Pagkatapos itong sumundo, idescribe ng kaibigan si Skanta na medyo kalmado at hindi nerbiyoso. Dinala niya si Skanta sa bahay ni Amber Rose at itinuro sa kanya ang layout ng bahay gamit ang dashboard ng kotse. Ang kwento ng kaibigan ay pabago-bago sa kanyang pagsasalaysay sa pulis at sa 3 araw na siya'y nasa witness box. Naka-dark clothing si Skanta at may suot na guwantes nang pumasok siya sa bahay ni Amber Rose sa Clariston Avenue gamit ang spare key. Pagpasok niya sa bahay, sinimulan na ni Skanta ang pag-atake kay Amber. Sinugatan niya ito ng kutsilyo mula sa kanyang bahay. Pinutol ang kanyang artery at nagdulot ng pinsala sa kanyang spine at windpipe sa isang malakas na suntok. Ibinubunton din niya ang iba't ibang saksak sa kanyang leeg at lalamunan. Lumabas siya sa bahay na may hawak na phone ni Amber Rose, lisensyang pangmaneho, at isang kutsilyo na may dugo. Kinuha niya ang phone ni Amber Rose upang hindi mahuli ang mga pinag-usapan tungkol sa kanyang kilos. Subalit, sa kanyang pagmamadali, nag-activate ng aksidente ang camera function nito ng 12 ng gabi. Kung nagtagal pa si Skanta ng ilang minuto, maabutan sana siya ni Kristen Clark, boyfriend ni Amber Rose, na dumating pagkatapos ng hating gabi at kumatok sa kanyang bintana. At sina Jaden at ang kasintahan nito na bumalik mula sa trabaho ng mga 12:10 ng gabi.
Subalit sa pamamahayag ni Skanta, sinabi niya na sa oras na iyon siya ay naglalakad sa dilim na maaaring makita siya ng mga ito. Habang maingat na naglalakad sa kalsada sa labas ng bahay, itinapon niya ang telepono nito sa isang lesyan sa Blackhead Quarry, na inaasahan niyang mabubura ang mga usapin sa pagitan ng kanilang dalawa. Ngunit natagpuan ng mga pulis ang telepono na naitatag at na-recover ang data nito, kasama na ang mga litratong aksidenteng kinuha. Ang forensic evidence ay nag-implika din kay Skanta, na inamin na ang kanyang kaibigan ang nagmamaneho ng sasakyan. Samantala, nakita ang mga bahid ng dugo ni Amber sa passenger side ng sasakyan. Tila na ipasa roon ng alisin ni Skanta ang kanyang maruming guwantes. May dugo rin sa ilalim ng kanyang sapatos, sa loob ng isang bag kung saan itinago ang kanyang mga damit, at sa passenger side ng kanyang kotse. Sa witness stand, nagtestigo ang kanyang kaibigan na itinuro siya ni Skanta na linisin ang kanyang sasakyan at iba pang bagay. Ngunit maliwanag na hindi maganda ang trabaho dahil natuklasan ng mga investigador ang DNA ni Amber sa lahat ng mga lugar na iyon, kung saan may mga halo-halong DNA profiles na kay Skanta at Amber Rose. Ipinakita ng mga forensic scientist na ang dugo na natagpuan sa mga sapatos at bintana ng sasakyan ni Skanta ay may higit sa 1,000,000 sa isang pagkakataon na maaaring mula kay Amber Rose. Sa huli, natagpuan ang dugo ni Amber Rose sa isang bag na naglalaman ng mga damit ng akusado. Ngunit wala sa DNA ng akusado ang natagpuan sa silid ni Amber Rose, malamang dahil sa pagsusuot niya ng guwantes. Noong February 4, dumalaw si Skanta sa nanay ni Amber, kasama ang kaibigan na sangkot sa krimen, na may dalang bulaklak at isang sorry card. Nag-aalok siya ng pakikiramay at balikat para sa kanyang umiiyak na ina. Nais rin niyang pag-usapan ang pagkamatay ni Amber Rose. Nagtatanong kung ito ay maaaring suicide. Iminungkahi pa niya na ibang tao ang maaaring nagtangkang pumatay sa kanya, tulad ng kanyang stepdad. Ngunit hindi niya alam na mayroong undercover police officer sa kwarto, at nagmadali na silang umuwi. Hinatid niya ang kanyang kaibigan, pero bago bumaba ang kanyang kaibigan sa sasakyan, tinakot niya ito na papatayin ang kanyang pamilya kung sasabihin niya ang kahit ano. Ngunit ang hindi niya alam ay nakipag-ugnayan na ito sa mga pulis at ipinaalam ang lahat. Gayunpaman, habang nasa bahay, nasugatan si Skanta habang ginagamit ang kutsilyo at lumabas papunta sana siya sa ospital, ngunit hinuli siya ng mga pulis. Sa kanyang pagsusuri, nagbulag-bulaagan si Skanta at binawasan ang kanyang nakaraang pakikisangkot kay Amber Rose. Itinanggi niyang malapit siya kay Amber at kilala lang niya ang kanyang ina. Inamin niya na sila'y nagkaroon ng alitan. Ngunit ito ay dahil lamang sa lasing daw ito at basta na lang siya inakusahan ng hindi nararapat na pagdampot. Kinumpirma niya na masyado itong bata para sa kanya at hindi siya mang-istorbo ng oras sa isang 16 years old. Inabisuhan siya ng investigador na nagkaroon na sila ng cellphone data at iba pang ebidensya upang matrack ang kanyang galaw noong gabi ng pangyayari. Nilahad ni Skanta ang kanyang kinaroroonan noong gabi. Si Amber Rose ay namatay sa isang punto na nagdududa si Skanta kung tumutugma ang kanyang salaysay sa ebidensya. Ang kanyang paliwanag ay kulang sa kalinawan at detalye at sinabi niyang natatandaan niyang dumalaw sa beach kasama ang isang teenage na kaibigan. Ang parehong kaibigan na tumawag sa pulis at umamin sa lahat tungkol sa 30 minutes papasok sa interview. Si Skanta ay nagsimulang tanungin ng mga investigador sa halip at iginiit kung gaano nakakatawa na iminungkahi ng investigador na gagawin niya ang anumang pagpatay kay Amber Rose dahil lang sa mga haway sa Instagram posts. Sinabi niya na hindi niya ilalagay sa peligro ang kanyang buong karera para lamang dito at hinihimok ang investigador na talagang isipin ito. Ang kanyang inspirasyon ay ngayon mukhang kasing hina ng kanyang mga pagtatangka sa pagtanggi at manipulasyon. Sinubukan ni Skanta ang isa pang pagtatangka. Itinuturo ang kanyang teenage na kaibigan na nagkasala, na nagsasabing ang kanyang kaibigan ang dapat na nagkasala at nag-iskandalo sa kanya. Patuloy niyang itinatanggi ang anumang kasangkot at tinanong ang investigador kung hindi na magsasalita pa. Pagkatapos ay agad na inaresto si Skanta. Samantala, si Lisa Ann ay lubusang nalungkot sa pagkawala ng kanyang anak. Sinabi ng mga malapit sa kanya na ang krimen ay ninakaw ang kanyang kaluluwa. Hindi niya matagalan ang sakit at lungkot at nagpakamatay siya noong June 11, 2018. 4 na buwan matapos mamatay si Amber, na nagdulot ng higit pang trahedya na lubhang malalim sa isang mapayapang bayan. Bilang paglipas ng panahon,
Noong November 4, 2019, ipinakita ng prosekusyon ang mahahalagang ebidensya na sina Skanta at ang kanyang kaibigan ay dumalaw sa Blockhead Point kung saan itinapon ni Skanta ang cellphone ni Amber Rose sa tubig. Gayunpaman, nakuha ito matapos i-drain ng pulis ang tubig at natagpuan ang telepono kung saan sinabi ng kanyang kaibigan na ito ay itinapon. Sa kanyang paglilitis, isang mahalagang testigo ang nagkwento ng isang nakababahalang pagtatalo ni Amber Rose kay Skanta sa kanyang tahanan. Sa simula, iminungkahi niya ang transaksyon ng $2,000 para sa pakikipagtalik sa kanya, hanggang sa lumaki ang alok sa hindi kapanipaniwalang $20,000. Pero tinanggihan ito ni Amber. Sa isang pagkilos ng pagsuway, sinampal niya si Skanta at mabilis na umalis. Ipinagpatuloy ni Skanta ang pagtanggi ang anumang kasangkot sa krimen at sinabi sa mga investigador na hindi sapat ang kanilang ebidensya. Samantala, isang nakakabahalang paglalahad ni Miss Rush, na inilarawan ng mga kaibigan bilang sa nakakatakot ngunit hindi doon nagtatapos. Gayon ibinunyag na may kasaysayan si Skanta ng pag-aalok sa mga batang babae ng pera, kapalit ng pakikipagtalik na aktibidad. Gayunpaman, ang silid ng hukuman ay nag-iwan ng gulat habang ibinahagi ng isa pang testigo ang kanyang nakakatakot na karanasan kay Skanta. Mula sa isang gabi noong taong 2017, nagising siya na halos hubad at pinagsamantalahan siya ni Skanta. Ang kanyang personal na espasyo, kasama ang isang mas matandang babae sa kama, nang mag-alok si Skanta ng 3 sila sa iisang kama. Tinanggihan ito ng testigo at agad na umalis. Samantala, noong November 26, 2019, nagkasundo ang hurado na si Skanta ay may kasalanan sa pagpatay kay Amber at 4 na bilang ng pagbabanta sa buhay ng pangunahing testigo ng mga taga-usig at sa kanilang pamilya. Walang pagsisisi o emosyon na ipinakita si Skanta habang ipinapahayag ang hatol. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo na may karapatang magparol pagkatapos ng 19 years. Ipinagwalang bahala ng korte ang apela ng New Zealand at ang apela ni Skanta, at pinanatili ang kanyang hatol noong April 14, 2021. Sa parehong araw, nagpakamatay si Skanta sa Atigo Corrections Facility. Ang mga detalye nito ay hindi inilathala. Bigyan natin ng ilang sandali upang isipin ang tunay na nakakapanghina ng puso na trahedyang ito na nagdulot ng kamatayan ng isang babae at ng kanyang ina, at ang mga sugat na iniwan sa isang maliit na komunidad. Ang dokumentaryong ito ay naglalayong ipakita ang panganib ng manipulasyon at puwersahan at ang kahalagahan ng pagkontak sa mga otoridad. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.